Pamilyar ba kayo sa middleweight adventure bike ng Honda na CB500X? Well, nagkaroon ng update ang motor na yon at eto na ang itsura niya. Boys and girls, ito ang bagong Honda NX500. Kung naghahanap ka ng helmet mapaon in off-road, ito ang isa sa mga best-selling helmet sa buong mundo pagdating sa mga adventure trip mo. Ang Aero Commander. Pero this time, nilabas na ng Aero ang bagong Commander 2. Ginamitan ng high composite material na may unique design katulad pa din ng dati, pero in-improve ang mga ventilation tulad dito sa taas at sa chin mount na madaling buksan. Pwede nyo na din i-lock visor nyo. Communication system ready para mas convenient ang pagkabit. Malawak ang field of vision mo dito at may sun visor na din. Ganun pa man, magaan lang din gamitin kaya less stress kahit malayo ang biyahe. May bagong washable Coolmax fabric para madaling linisin at may AEFR emergency fast release so mas mabilis na siya tanggalin. Samahan mo pa ng double D na locking system para mas safe. Pwede nyo gamitin in 3 different ways kung gusto nyo ng naked, on and off-road, at off-road. Meron na din kasamang pin lock 120 XLT at mounting para sa mga action camera nyo. Italian brand for only 22,900 pesos. Mabibili sa SEC Moto Supply Caloocan o sa piling SEC branch malapit sa location mo. Sa mga nagsasabi na, naku, CB500X lang din yan eh. Actually, oo. Pero this time, NX500 na ang pangalan niya, which stands for New X-Over o New Crossover. Anong may offer ng ADV na to? Halos parehas ng makina ng dating CB500X. Bakit naman hindi? Subok na ng makina na may 471cc displacement, liquid-cooled 4-stroke parallel twin double overhead cam na may 49 horsepower at 8,500 RPM at 44.7 Nm of torque at 6,600 RPM. Pero dito sa NX500, binago na nila ang fueling setup para sa mas magandang acceleration. 17.7 liters ang fuel tank capacity, malaki-laki. Curb weight is 196 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 409,000 pesos. Pagdating sa styling, malayo na siya sa itsura ng CB500X. Mas kamukha niya na yung Transalp. Aminin na natin, hindi ito ang pinakamagandang itsura ng adventure bike kumpara sa ibang competitor niya. Pero may dating eh. Simple yung hulmahan pero papalag yung itsura. Nasa harap nyo ngayon ang NX in black, available din to in white. Malaking kasarapan, nice. Gusto ko yung itsura ng side fairing. Macho yung vibe, may pagka piano black sa part na to with Honda logo. Then the rest, ginamitan na nila ng matte paint, linis ng kulay. Kumpara sa white, mukhang onti lang yung NX logo niya. Mukhang ito lang yun, NX. I mean, tignan nyo yung shoulder nito, ang beefy, di ba? Malapad na isang pirasong upuan na nag-extend dito sa may bandang dulo ng tangkay. At may grab rail kayo na sumasabay sa ulma ng tail section. Tsaka gusto ko yung ginawa nila dito sa frame mo. Diamond steel frame. Tapos dito sa baba, your basic Honda styling, foot pegs, heel guards. Tapos side cowling para matakpan yung catalytic. Yung dating matangos na front end, tinapyas na nila. Pero mas strip ko to ah. Buksan natin. Simpleng elegante. Tapos tignan nyo yung curve dito sa baba. Mukhang ibon, no? Slim LED headlight up front na may sturdy turning light na laging nakabukas.
trademark ni Honda. At windscreen na decent ang laki para sa isang middleweight adventure bike. Hindi adjustable to. At kung gusto nyo ng mas malaki, I think may mga aftermarket naman para dito. At signature LED taillight ng mga bagong lineup ng Honda. Ewan ko, halos lahat ng mga bagong bikes nila, ganito ang itsura oh. Medyo sporty. For the dash, meron kayong bagong 5-inch TFT display NAX. Mas simple, straight to the point dash na mukhang Windows. The left side, makikita natin mga gear indicator, fuel indicator, tachometer sa gitna, speedo sa gitna, clock sa upper right, mga settings icon, mamaya babalikan natin yan. At iba't iba pang mga warning icons tulad ng low oil pressure indicator, check engine, ABS indicator, lalabas din dyan. Ngayon, para matagal natin yung settings or main menu ng bike, meron tayong cute na joystick dito sa left handlebar. Switch natin sa right yung joystick. Makikita natin yung trip E or trip meter, average fuel consumption, and also current fuel consumption. Then, sa pangalawa ay ang reset ng trip A at trip B. Then, yung pinakababa, ito ay ang mismong settings natin. So, punta tayo dito. Functions, shift point. Dito, pwede nyo adjust kung anong RPM, iilaw, trip E, heat indicator, or immobilizer. So, display. Yan, kung gusto nyo yung bar, circle. Sa CB ko, naka-bar eh. Pero dito, keep natin circle kasi natanggap natin yung bike, naka-ganon na ang display. So, brightness, set natin sa automatic. Background, auto rin. Depende sa dadaanan natin kung madilim o maliwanag. Favorite info, yan, pwede nyo set kung anong gusto nyo. Then, general, date and time, unit metric, ito, alam na natin to, kilometer per liter. Bluetooth pairing, ito na ang masabi kong kagandahan dito sa Honda, mga bagong bikes ng Honda. For the NX500, pwede nyo i-connect ang bike through your phone, gamit lang ang Honda RoadSync app. So, for example, click natin yan. Subukan natin i-pair yung dalawa. Okay, so at the moment, naka-pair yung akin sa CB. I-reset natin to. Reset, yes. Proceed, resetting, add new bike. Hanapin natin dito kung anong bike ang gamit natin. So, NX500, hanapin natin. Ito, NX500. Sundin nyo lang kung anong sinasabi niya. Find device tayo. Please turn on Bluetooth. Yung pala nakabukas eh. Honda BTU. Mukhang ito na to. Subukan natin. Pair. Yun. Paired na. So, allow. Select your bike. Navigation. Press right to select destination. Accept lang natin to. So dahil connected na tayo sa RoadSync, pwede natin matagal ang music at navigation. Dahil connected na ang dalawa. For example, punta tayo sa music. Music. Press right to music at error. Marami pang kailangang i-set up, pero papakita ko lang muna sa inyo na ganito ang Honda RoadSync. Navigation. And navigation. Press right to select destination. Pwede na kayong gumamit ng Navi. Gamit lang ang dash nyo dito sa NX500. Yan ang kagandahan sa mga bagong bike ng Honda. Convenient kasi makikita mo na dito yung Navi. Kung naliligaw ka, kung gusto mong pumunta kung saan man, makita mo na dito. Hindi mo na kailangan ng quad lock o kahit anumang extra accessories. As of now, naka-enable ang traction control natin or torque control. And kung gusto nyo patayin, hold nyo lang tong button sa left side. Ayan. Makikita naman dito yung icon. Ang ganda ng ginawa ng Honda sa gilid ng TFT niya, oh. Para ba kayong may vent? Then dito sa left side, meron kayong square na cutout. Hindi ko lang sigurado kung abang to para sa kung ano mga accessories. Pero itong part na to, sure ako ito yung abang para sa charging socket. Mataas na handlebar for that relaxed riding position. To the right handlebar, makikita natin ang malaking kill switch and malaking button para sa surge switch. Also ignition. Medyo madulas na rubber throttle and mixing bar end. For the brake lever, adjustable buto in 5 levels. So kung gusto nyo mas malapit sa inyo o kung mas malayo, depende sa preference nyo. So yes, hindi po nagalaw ang right side. Pero dito sa left handlebar, bago na ang switch gear nyo. Passing light and high beam. Yan. And easy access na rin para sa traction control na may option kayo kung gusto nyo patayin. So, hold nyo lang to kung gusto nyo patayin. Ayan. Cute little joystick para sa bagong 5-inch display. Nice. At ito ang masasabi kong hindi ko nagustuhan sa bagong update ng Honda. Malit na yung busina at ang hirap kapain kapag naka-gloves na. Pero ganun pa man siguro sanayan lang. Pero ako, gamit ko ang CB for 2 months na. Pero nahihirapan pa rin ako dito. Dati kasi madali lang kasi halos ganito yung itsura niya eh. Turning switch dito sa pinakababa. For the clutch lever, hindi po adjustable. At sobrang simple na mirror by Honda. Ulitin ko lang po, hindi po adjustable tong windscreen. Mas maganda sana adjustable, no? 41mm Showa upside down forks na hindi po adjustable. Sabayan mo pa ng 296mm disc sa harap na may radial mounted 4-piston Nissan calipers. Tsaka syempre, hindi mawawala ang ABS. Asan yan to?
Pero kasi yung mismong ABS, nasa kabila pala. 2-cylinder engine na conventional po ang crankshaft. Malaman natin mamaya kung kumusta ba ang pakiramdam. Gumagamit na ng side class ang Honda. Usually dipstick sila eh. Monoshock na adjustable po ang preload. Paano i-adjust to? Oh, medyo tago ah. Muffler na katulad ng ibang bikes ng Honda. 240mm disc na may single piston Nissin calipers, ABS din sa likod. Pero dito sa NX, naka Y-shape alloy wheels na kayo. Dati kasi 7 spokes eh. Dahil dito, gumaan ng bahagya ang motor. 17 inches wheel dito sa likod na gumagamit ng stock tire na Dunlop Trailmax Mixture. 160/60 dito sa rear. At 19 inches wheel naman dito sa harap na naka 110/80. For light off-roading, papalagang NX. Ingat lang dahil una-una wala kayong skid plate. O kung gusto nyo magpalagay, okay lang din naman. And also, hindi kayo nakarayos. Sa ilalim ng upuan, mukhang wala po kayo may ilalagay. Ang laki naman ng upuan nito. Pwede nyo ilagay yung mga documents nyo. Meron kayong maliit na compartment. Extra fuse, battery dito rin nakalagay. Ang linis ng pagkakagawa. Iba talaga pag Japanese, no? Sarap pag bago eh, oh. Wala pang mga spot ng tubig eh. Oh, excited na ako sa unang upo. Tara sa first ride. Alright! First time sa... Tigpamulog yung gloves ko. Honda NX 500. Actually, hindi ko pa nasubukan ang CB500X. Lagi ko lang siya nakita sa daan pero... hindi pa siya nasubukan. Honda categorized this as their middleweight adventure bike. At ngayon, susubukan natin kung masaya pa talaga gamitin to. Actually, ang ganda ng itsura niya, no? Ayaw ko, gustong-gusto ko yung harap niya eh. Simple lang, pero mas na-appreciate ko eh. Tapos, ang ganda niya sa black. Ayaw ko, para sa akin ito ang pinakapaboritong kulay ng NX. Okay, subukan natin. Unang, upo. Parang awkward ng X4 ko. Ang taas din, ha? Slightly tiptoe ako. I'm 6 flat, 85 kilograms at ganito ang itsura ko sa NX500 na may 834mm ang seat height. Teka, hindi pa pala nakalak yung Aero Commander 2 ko. Guys, ano naman sabi niya sa bagong helmet natin? Ang ganda, no? Akala ko as a beginner / middleweight adventure bike, kaya siya ng mga typical Pinoy height. Pero para sa akin, I mean, slightly tiptoe, medyo bend yung legs ko. Sa mga 5'7", pababa, medyo mahihirapan na dito. Pero tamang technique lang naman, kakayanin nyo itong bike na to. Okay, start na natin. May plastic pa, oh. Ang ganda ng bagong display, oh. Ang simple lang eh. Traction control na ako bukas. Wala tayong riding modes. Reset natin yung fuel consumption para makita natin mamaya. Ito, odo ng bike is 123 kilometers. Ganun po siya, brand new. At mukhang tayo ang magbe-break nito. Okay, tara na. Subukan natin to. Woo! Sarap gamitin ito. Alright, so ergo of the bike, we are in a very upright riding position bike. Likod ko, pakiramdam ko, street na street. Both legs are relaxed. Hindi po nakatake yung pako. Yun. And yung mga kamay natin are in a relaxed posture. Kaya straight siya, straight yung legs natin, and straight yung likod natin. And for our main seat, para dito sa upuan niya, malapad yung upuan niya, wide seat, at medyo makapal yung foam. Hindi siya ganun kalambot actually, pero dahil makapal yung foam, ramdam mo yung puwet mo na bumabaksak, na lumulubog. So ganun feeling niya. At kanina napadaan ako sa mga humps. Siguro mga 5 humps yun. Una ko napansin agad sa kanya yung suspension niya. Medyo nasa soft side yung suspension niya. So every time nadadaan tayo sa mga uneven pavements, uneven roads, kapag dadaan tayo sa humps, maramdaman nyo yung lambot ng suspension niya. Which is para sa akin, kung ilalay nyo yung motor, doon pa rin yung riding comfort. I think sa ganitong riding position, sa ganitong bike, kaya kong mag-ride na isang buong araw. Ganun yung pakiramdam eh. At kanina medyo naipit ako sa traffic papunta dito. No engine heat at all. So kahit maipit kayo sa traffic, baba nyo both legs nyo, hindi kayo makakaramdam ng init sa makina. Ewan ko, usually mga Japanese bike di naman talaga may init yan eh. Kadalasan sa mga big bikes ng Honda, hindi rin ganun kainit. Kung meron man yung isa, yung Fireblade. Itong part na to, hindi ko siya masabing bulky dahil meron tayong nagamit na mas malaking itsura ng motor na medyo maliit yung displacement. Yun yung CF Moto 450 MT, mas malaki yun kumpara dito sa itsura ng tangke niya and nung body niya. Para sa akin, gusto ko yung itsura ng nakikita natin ngayon, yung cockpit niya, yung buong aesthetic ng bike. Ganda ng pagkakulma sa bike. Baby Transalp nga kumbaga. Yun, oh. For the stock windscreen, ganito ka laki yung windscreen niya. Well, actually sakto lang naman para sa height ko. I think okay na to. Huwag na kayo magpalit.
Ang ganda rin ang flow ng hangin. Ito tatama dito sa bandang part na to ng helmet ko. Para sa akin okay lang eh. So kung mag-apal kayo nito, wag na. Okay na to. Maganda yung deflect ng hangin kahit nasa open area kayo, nasa 60 km/h kayo. Wala pa lang quick shift to. Akala ko nasa E-clutch siya. Considering yung weight niya na 196 kilograms, yung itsura niya, mukha siyang mabigat pero hindi, ang gaan niya lang. Oh, yung mga nag-shoot dito. Pwede pala dun. Pag-usapan natin yung makina niya, same engine na katulad ng CB500X. Nagkaroon ng onting tweaks sa ECU. Gumanda ang power. Tignan nyo! What? Ang sarap ilin. Nagulat ako dun Ganda lang yung bike sa corner. Karoon ng onting tweaks, mas gumanda ang power in low end, so better acceleration. 0 to 70 km/h easy. Ang dali lang, hindi mo mararamdaman na nasa 70 ka na. Yung akala mong nasa 50 lang takbo mo, makikita mo 70-80 na. At ang kagandahan dito, no vibration at all in low RPM. Hindi ko lang alam, pero siguro somehow nakahanap ng butas ang Honda para malesen yung vibration sa mga bikes nila pagdating sa mga 2-cylinder. So mukhang kaka-corner ulit. Hindi ko na-expect yung ganong pakiramdam sa corner What? Oh come on, napakagaan. Pero panigurado ko meron pa rin vibration to, especially in higher RPM. Na natin kung anong RPM natin mararamdaman yung vibration. Mid RPM nakakaramdam na ako. Ayun, 5,000 RPM. Ramdam mo yung vibration sa handlebar, pero hindi ganun ka-OA tulad ng mga single cylinder, of course. By the way guys, pasensya na kayo kung dito tayo laging nagpo-first ride. Kasi unang-una, ito lang ang magandang daan na alam ko dito sa Cavite, sa lugar na kung saan malapit ako. I mean, tignan niyo yung view, ang aliwalas, diba? Also, gusto ko yung engine response ng bike. Every time na pipiga ka, kahit in low RPM, bibigay niyo yung speed na gusto mo. Hindi bitin, hindi ampaw yung pakiramdam. Ikot lang tayo saglit. Gusto ko lang pakiramdaman yung power. High RPM, medyo ramdam mo na yung ginig, lalo na sa jag balls. Pero easy yung power niya yun. Hindi siya hirap. Ito power I like. Para sa switches natin, ito gusto ko pag-usapan to. Kung anong laki ng mga button ng switch gear sa right side, gano'n naman liit dito sa left side. Hindi proportion mga switch gears natin pero gano'n pa man, ang ganda na itsura niya, diba? Siguro mas may igaganda pa to. Ang kagandahan sa bagong dash, may option na kayo para i-connect ang phone nyo via Honda Road Sync. So kung sakaling naligaw kayo sa Sagada, sa Ilocos, sa Besang Pass, ko alam ba't maliligaw kayo sa Besang Pass kasi isang naman yung daan doon. So haling nasa Baguio kayo at hindi nyo alam kung saan ang mga pasikot-sikot, at least meron kayong maliit na navi na nakalagay dito. Medyo sanayan lang kasi usually nasanay tayo sa Google Maps, sa Waze, na nakikita mo yung buong street, kung saan kaliliko, yung mga hindi dapat likuan. Yun, turo-turo lang 300 meters, kanang ka na, ganun lang Pero kung lagi mo naman ginagamit ang isang bagay, eventually masanay at masanay ka rin. Ayan, mandar na yung fan. Pero hindi siya ganun kainit sa legs kahit iangat ko yung pantalong ko, hindi mo ramdam By the way, bawal yung galawin yung settings habang ma-under kayo. Dapat na full stop kayo. Pero for our fuel consumption, kumonsumo po tayo ng 28 km/L. Hindi tayo masyadong gigil sa throttle. Yun ang sinasabi kong konsumo para sa mga ganitong klaseng displacement. Kasi kadalasan sa mga 400 to 450cc ngayon, halos nagti-23 km/L na Pero ito, tipid pa rin. Well, pag sinabi mong Honda talaga, they are known for their reliability and also fuel efficiency. Hindi nila after ang performance masyado Pagdating sa look, subjective. May iba na gustong itsura, may iba na nabibasican sa itsura. Pero pagdating naman sa bulletproof engine at fuel economy, hindi sila magpapauli. At also, sumasabay na sila sa mga modern technology ngayon. Di ko pala nabanggit kanina ang clutch lever, malambot siya. We have slipper clutch, isang slipper clutch, at makakatulong dito para pakalmahin ang bike once na nag downshift kayo
in high RPM. Saka napansin ko sa kanya, wala siya masyadong back torque Isa yun sa mga factor kung bakit nakakapagod ang ride Kasi every time na mag-accelerate kaya bibitawan mo ang throttle. Baga ganyan ka ng ganyan no. What we don't really like about the bike, ewan ko hindi ako fan ng bagong switchgear. Also yung presyo niya, 409,000. Maraming ngayong adventure bike na halos ganito ang displacement na medyo mura-mura considering mas off-road oriented ang iba, pero dahil Honda kasi to siguro ganun talaga ang presyo. At sa itsura niya, well, sobrang simple niya kasi, pero ewan ko, ako gusto ko yung itsura niya. Pagdating sa reliability, bulletproof engine, yung TFT display at yung bagong Honda Road Sync, yung fuel consumption ng bike na 28 km per liter, bigya sa akin yun. At kung balak nyo kumuha ng NX500 for your daily pang long ride, pang hatid, pamasok, pwede to. Bago natin tapusin tong video na to, would like to thank Brother Jun Gafate sa kanyang bike na to actually. Then pagkatapos niyang kunin sa Honda Santo Tomas, pina-review niya agad sa atin. So marami pong tiwala, suporta. Actually si Jun, siya rin yung may-ari ng Suzuki SB650 na nireview natin noon. Binenta niya, kumuha siya nito. Jun, kung nanonood ka man ngayon, maraming salamat sa'yo. At sana maging successful ka sa mga business venture mo. Ganda ng aninag ng liwanag, tapos ganito yung kulay. Para sa inyo mga Kitty Pies, kukuha ka ba ng ganitong klaseng adventure bike for 409,000 pesos? Let me know in the comment section down below. Guys, please do support our channel by subscribing. Kung di ka pa nakasubscribe, ito na ang sign para mag-subscribe ka na. Malaking tulong yon to support us to grow the channel. Also, kung nakatulong tong video na to para makapag-decide ka, please press that like button. Kaya mga Kitty Pies, ganito lang muna tayo. At see you po sa next content.